uban sa mga miyembro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa atong tanan. Happy Sunday. Karon ang unang Domingo sa Kwaresma. O malaumon nga ang tanan nakatambong sa Santos nga Misa. Anya gyapon welcome ang tanan sa atong programa karon sa haligi sa kamatuoran uban sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender dinhi sa Diocese of Malaybalay. Atong makauban karon nato ang CFD President sa Diocese of Malaybalay, Brother Ruli Clerigo. Mayong udto, brother. Mayong unto sa Brad GR. May udto. Nya sa ato karong pagpadayon no, atong programa adunay tulo ka hutong. Una ang gospel, unya ikaduha ang doctrinal, ikatulo ang pangutana. Unya alang sa pangutana, palihog sunda ang ako ang number no. 09639837-691. Otro na to. 09639837-691. Alang sa pagpadayon atong imbitahan ang presensya sa Ginoo, magampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og magagam nga mahan, nagimbitar kami kanimo o Dios, dalaygon ka og nagasimba kami kanimo. Magauban ka niining ang panagtigom karon og angay ka nga daygon og simbahon og magapangaisab kami o Dios sa kapasayloan sa matag usa namo ka mga sala og nagapasalamat usab kami Ginoo sa imong pagtubag sa amo ang mga pagampo sa paghatag sa amo nga mga panginahanglan. Ginoo mong ginampo ang tibuok nga simbahan, ilabi na ang nagdumala niini ang amo ang Santo Papa no, Papa Leo XIV usab akong ginampo inong Dios, ikaw mag-auban sa tanang mga cardinals, mga obispo, labi na sa obispo dinhi sa Diocese of Malaybalay, Bishop Nebel Tuto Pedregusa, ikaw magapanalangin naman. Yes, Lord. O ingon man sa tanang mga kapurian no, sa tanang mga diakono amahan, ikaw magapanalangin sa tanang magtutuong Katoliko, Yes, sa mga Lord. pamilyang Katoliko o sa mga kabatanunan o sa tanang tumutuong Katoliko, magaampo kami Ginoong Dios, ikaw mag-auban, ayaw kami pasagdi o Dios. Usab ginampo Ginoo kining programa haligi sa kamatuoran uban sa mga Catholic Faith kami nagampo Dios ikaw mag-auban alang sa pagtubag sa mga pangutana ingon man nga ikaw maghatag magapadala sa balan mong Espiritu Santo aron kini mapahigayon nga positibo. Ingon usab kining DXDV Radio Bandelio uban sa pagdumala sa station manager kang Father Chanero, ikaw mag-auban o Dios, maghatag kag mga panalangin. Usab Ginoo mo ginaampo ang intercession sa mga inahan sa kunayng panabang. We venerate pray for us, O Mother of God, ug sa tanang maanghel sa kalangitan. We venerate pray for us. Ingon man sa mga santos ug santas sa kahitasan. Uban sa pagtugot sa Dios nga Amahan ug ang gugma ni Kristo ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Bueno maigsuon, welcome magtanan sa itong programa haligi sa kamatuoran matag Domingo. Takna alas 12 ngadto sa alauna sa kautuhon ingon man sa kahaponon. Og usab atong gipasalamatan og ato ipanimbaya ang atong obispo Bishop Nebel Tuto Pedregusa. Maayong pagpaminaw Bishop. Yes, Bishop. Maayong mayong hapon. Mayong udto may hapon. Mayong hapon. Unya sa ato usab nga rektor no, ang Padre Cura dinhi sa katedral. Malaybalay Cathedral no, si Reverend Monsignor Cirilo Sahilan. Monsignor, maayong udto, maayong pagpaminaw. Yes, Monsignor, mayong hapon. Ingon usab no sa ato ang station manager kang Father Jo Chanero, maayong udto din ha Father Jo no. Ingon man sa ato mga kaparintihan din ha, mga Kapasyo family, Indina family no. O ingon masab sa ato ang mga SFD spiritual directors sa Bukidnon Chapter kang Father Chris Santo Hamo. Maayong pagpaminaw Father Chris. Yes, Father, mayong hapon, mayong pagpaminaw. Unya kang Father Bivin Belderol no, maayong pagpaminaw Father Bivin Belderol. Naaturon sila sa Dulugon kay nag-BEC sila. Maayo. BEC celebration. Unya BECD. karon atong ihatag ang panimbaya kang gikan kang Brother Ruli. Okay, salamat kay Brad GR. So mayong buntag kanatong tanan sa tanang mabot nining atong programa haligi sa kamatuoran
Ako moingon maayong hapon kaninyong tanan sa tanan natong mga kaparian dinhi karon sa Diocese of Malaybalay o ingon man sa atong mga tigpaminaw nining ato ang haligi sa kamatuoran. Maayong hapon kaninyong tanan sa akong mga ginikanan nga naa karon sa Kapinunan Kabanglasan, sa akong mga igsoon nga naa sa Manolo Portates o sa Maramag. Maayong hapon kaninyong tanan o sa tanan kong mga kaparentihan, mga Pilayo, Maglasang, Pipito, Arapo, Clerigo, maayong hapon ka natong tanan. May hapon. So, back to you, Brad. Salamat kay Brother Ruli no sa paghatag og kanang pagpanibaya no sa nagapaminaw. Welcome tanan. Og ato usabi panimbaya Brother Rul ang mga cluster president no sa matag kapilya. Sige. No adunay 27 ka mga parokya no ang atong ang hatagan og seminar. Mm. No labi na sa Muswan maing pagpaminaw no kang Brother Lorimer no maing pagpaminaw o kang Gigi. Ani sa Kibawi kang Brother Cesar kang Brother Gahiton sa Natulungan. Sa Masimag kang Brother Ramil Rizaba sa Samogita Yorcholi no kay Brother JR. Ani sa Malaybalay kang Brother Elvidio Virana. Unya makauban nato si Brother Elvidio sa kining public fora sa Malaybalay. Sa ipasugong kang Brother Mil Fatsio maing pagpaminaw sa Lawagan kang Bro Phil Cavanilla sa Cavanilla. Unya sa Kabanglasan kang Bro John Roble. Sa Kalilangan si Bro George Navarro, sa Bacosanon si Bro Potenciano Viednas. Niya sa Dangkagan kang Bro Rico de Jesus Damulog og Kadingilan ingom sab sa Malipayon. Ingom sab sa San Isidro Valencia kang Bro Erinio Caparuzzo maing pagpaminaw. Erinio Caparuso. Erinio. Okay. Bro Erinio Caparuso. Sa Linabo ingon mo sab sa Aglayan no kang Bro Dante Neri, sa Buda kang Bro Sir Divani Lawas. Giovanni Lawas. Sa Valencia City si Bro John Alcordo may pagpaminaw. Ingon mo sab sa Baguntaas si Bro Clito. May pagpaminaw dia brother. Sa Kalagangan ingon mo sab sa Laligan Bro Jundi Turaha. Sa Quezon si Bro Joseril Yunson may pagpaminaw. Yes, may pabaynaw ninyo diha. Labi na sa Maramag no kang Bro Marlon o Carissa. No may pagpaminaw. Ingon man sa last kayo pinakalas sa 27 26 no. Si Bro JC Dairo no may pagpaminaw din na sa taga San Fernando. Unya sulod sa Napay isa bro sa Masimag. Masimag may Si pagpaminaw Brad taga Masimag. Ribasa. Rabasa. Then 64 ka mga parokya tibok this is Brother Rule no. Og sa Don Carlos bro, si ato ang ex officio president si Brad Orly. Brother Orly. Brother Orly clear gamay. Brother Orly nga Eroila no. Mayong pagpaminaw brother. Ang nabili na lang kay 38 ka parokya no. Wala ta signal. So alang sa atong panibay usab no sa Upper Pulangi may pagminaw labi na kang Gambandilyo Tuni Tagugo may pagminaw ang Uncle Tuni. Ingon man sa tibok Upper Pulangi no may pagminaw sa akong pamilya din ha no hindi na family may pagpaminaw. No sa atong pagpadayon brother Rol palihog ko sa gospel. Okay. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaw ni kao Kristo. Mayan og ni ka. Gitintal si Jesus. Unya, gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaw aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw og 40 ka gabi. Ug unya, gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, "Anak ka man kaha sa Dios, himo ang pan kining mga bato." Mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, o gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan.
ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya, gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon, ihatag ko kanimo kining tanan kon muluhod ka ug mo simba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa Satanas kay ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa, mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug mi atiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. No, salamat kayo brother Ruli no sa pagbasa sa Ebanghelyo. Alang sa atong pamalandong no, ato sa nga ipanibaya ning nasa live brother. Oo. Na si brother Leo Labadan, maayong pagminaw. Good afternoon. Leo Labadan. Labadan man. Labadan, maayong pagminaw brother. Ingon man kang brother Bini Mambinon sa Bulta. May pagminaw sa mga nag-live sa review sa tong live sa DXDV Radio Bandel. Nagsunod. Ang nagsunod sa itong programa, salamat kayo. Alang sa pagbanayon, nindot kayong Ebanghelyo Brother Bel, kay Brother Ruli, tungod kay, Brother Ruli, tungod kay, usa kinig dapat natong bantayan kay maskin gani ang Ginoo gitintal. Lagi? Oo. Niya, kaning paagi sa pagtintal, tulo ka butang atong bantayan. Una, ang atong pangapanginanglan, no, himuang pan kining bato. No, ang mga literal nga mga kinanglan sa tao pagkaon aron mabuhi. Nya diha punta tirahan pud sa yawa, no? Manang bantayan nato na nga usahay ra ba nga ang mga tao nagpokus na sa panginabuhian, nakalimot na og Dios. So ingon niya na igsuon ang kining paagi no sa atong kaaway, no, ang yawa. Uni kaduha mao ang manipulator kaayo no ang yawa. Isugo niya si Jesus nga ipambak nga dos pangpang aron nga makita nga ang mga anghel moatiman. Nasayod man siya nga ang anak sa Dios nga si Jesus pag-atimanon gid sa mga anghel. So mo na ikaduha no ang manipulator ang yawa gyud mangitag pamaagi nga mapahilayo kita sa Ginoo. Tama. O kana bang magsimba ka karon unya daghag pagsulay. O niya hinungdan daghan nagimbuhaton og adlaw Domingo. Gusto kang musimba brad unya mukalit lag uwan no. Galit og uwan ay non salita ka dayon ani ron kay mabasa ta. Mao na hinungdan ang uwan. Usually inana no ngitag pumaagi ang yawa nga mapahilayo ka sa Ginoo sama pananglitan adlaw Domingo daghan na og trabahon. Aya pa makit-an ang trabaho. Adlaw Domingo. Mabitaw na nga bantayanan gyud no kay ang yawa gyud grabe ka kung powerful ang gahom sa Ginoo. Din diha po'y power od ang yawa. Pero mas powerful gid ang Dios kung atong pilion ang gahom sa Dios. Amen. Amen. Ani ang ikatulong nga paagi sa yawa kaning gahom. Gamiton ni sa yawa ang gahom aron nga mahilayo ta sa Dios. Matud pa sa Ebanghelyo gipakita ang tanang gingharian, matud pa maimo kining tanan kon musimba ka kanako. Nagibali naman Brother Mao. ang si Jesus na may pasimba sa yawa. Mangangkon na si Satanas. Mangangkon nga iyaha ko no bisag sa Ginoo. Iyaha na hinuon ko no. Bantayanan kayo Brother. Wala nga kini nga Ebanghelyo usa ka pagminumdum kanato nga magmakugihon kita sa pagampo kay gani si Jesus 40 ka adlaw o 40 ka gabi nagampo unya sulod sa iyang pagampo gitintal siya. Tinuod gyud na mga igsuon. Pagampo o pagpuasa gyud ang importante. Importante. Nga maghatag-hatag panahon kay kini ang panahon sa kasub-anan sa atong Ginoo nga paagi niya nga kita iya nga pagaluwason. Muna nga kining panahon sa Kwaresma atong diyugan si Jesus sa iyang pagluwas kanato diha sa masulubong pagpasakit aron nga ikaw ako adunay kalabutan no sa kalawason. Ang atong batong kining nga mga pagtulunan ang batasan ni Kristo sa pagkamapinubsanon. Amen. Amen. O kana nga hamubo nga pamalantong Brother Ruli o diha kanimo na usab Brother Rul sa imong pamalantong. Kini mga igsoon ang ato karon nga
ebanghelyo nagsaysay man gyud diha sa pagpuasa. Pero nahitabo nga ang Ginoo sa wala pa ni niya buhata naagid siya ay virtue bitaw mga igsoon diha sa pagkamapaubsanon. O kay gisugo siya siyang amahan pagkahuman iya kining gidawat. So anaa ang kaymayaan nga diha sa pagkamapaubsanon. Kay kung ang Ginoo wala pay pagpaubos di gid siya mosugot, di ba Brad? Amen. Oo. So ang istorya sa pagtintal kang Hesus dili lang simpleng pagsulay. Nagpakita kini kon kinsa gayud siya unsaon pagdaog batok sa tentasyon. Ang kamikawan mao kining lugar sa pagsulay. So sa balaang kasulatan kasagaran simbolo sa pagsulay, pagantos ug pagandam. So sulayon ta. Sulayon. O sama sa mga Israelita nga gikan sa Ehipto nga gidala sa yutang saad. So adunay mga adunay mga pagsulay, adunay mga pagantos ug aduna usay pagandam sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi nga diin angayan ba sila kay katong mga tawhana naka-adapt na sa kultura sa Ehipto. Oo. Naka-adapt na so mao to nga iyahang giingon giingon nga kanang girepine niya nga igsoon. So mao ni nga sa kamingawan si Jesucristo sama sa Israel nga 40 ka tuig sa kamingawan. Niya si Jesus 40 usab ka adlaw nagpuyo didto apan lahi ang resulta. Napildi ang Israel sa pagsulay. Sama napildi ang Israel sa pagsulay. Si Jesus wala mapildi. Nagmadaugon. Amen. So nagpakita kini nga siya ang matinud-anon anak sa Dios. Amen. So ang ikaduhang pagtintal Brad muni ang pisikal nga panginahanglan. Pisikal nga panginahanglan. Ningon dayon ang Yawa, buhata kining mga bato nga mahimong pan. So di basta-basta no. Unya ningon dili ang kining giingon dinhi nga buhata kining mga bato nga mahimong pan. So sa atong pagpalalom niini dili sala ang pagkaon. Pero ang punto mao nga gamita ba si Hesus ang iyang gahom alang sa kaugalingong kaayuhan imbis mutuman sa amahan. So mo ni nga ang tubag ni Hesus sa pag-ingon nga buhata kining mga bato mao kining ningon dili sa panlamang mabuhi ang tao kundi usab sa mga pulong. Di ba Brad no? Amen. Unya, ang mas lalom nga kahulugan nini mo ni mga igsoon, mas importante ang kabubuton sa Dios kaysa atong pisikal nga panginahanglan. Amen. So mo na giingon mga igsoon nga kanang God's will ta permi. God's will. So mo na mga igsoon nga usahay ang tentasyon moabot kung gutom ta. Dili lang sa pagkaon pero sa kakulangan. Kawadon. Kalisod o panginahanglan. So ikaduhang pagtintal amo ni sa ikatulo nga pagtintal Brad ihulog ang imong kaugalingon so ipaambak siya sa habok kay pagasapnayon kuno siya sa mga anghel. So ang tentasyon dinhi mao ang pagpakitang hilas so mapahitas unta. Oo. Pagpugos sa Dios nga magpakita og milagro. So kining mapahitas unta. Garbo. So kining nabutang na Brad ang 7 capital sin no. Unang sala Oo. sa 7 capital sin. Garbo. Oo, garbo. So musunod na dayon ang unom. Muna nga sayo nang kagpugson ang Dios pagpakita og milagro.
Himuon na niya hinuong aktor ang Ginoo. Oo. Una, lisod no. So ang tubag sa atong Ginoo ni ining giingon nga palukso ingon ang atong Ginoo nga dili ka magtintal sa Ginoo nga imong Dios. Oo. Sa sahi nga karon sa atong gibasa ingon nga ayaw pagatintala ang Ginoo nga imong Dios. So ang application naton ini mga igsoon, dili nato kinahanglan pamatud-an ang atong pagtuo pinaagi sa pakitang tao nga espirituhanon. So kinahanglan gyud nga kita maalampuon gyud. No. Kay diha sa ato ang kinabuhi, di nato kaya mga igsoon kung wala gyud ang Ginoo. Tama ba, Brad? Amen. Oo. So mao na mga igsoon nga ang yawa nagtanyag og shortcut. Ihatag ko kanimo ang tanang gingharian. So ang yawa nagtanyag og shortcut. Korona nga walay cross. Munay iyahang hatag ang himaya nga walay pag-antos. Mahimo ba din na, Brad? Nga himayaon ang usa ka tawo niya wa moagi og pag-antos. So dili buot ang Ginoo ana kun dili koronahan ang usa ka tawo pinaagi sa mga pag-antos o pagsulay. Mo nang purong-purungan sama sa usa ka lipwit kanang lip witter or lifter nang kanang kuan ba kanang mo arsa bitaw og mga barbell nga bugat. Okay. Oo. Ana niya parehasa kanang basketball. Oo nga niagi sa sila og Training. niagi sa sila og dula. Oh. Giantusan sa nila dagan-dagan diha strategy o unity sa pagtrabaho. Unay gusto sa Ginoo nga makadawat siya sa purong-purong nga kining giantusan. Pero si Jesus mituman sa plano sa Amahan. Pinaagi sa cross, di ba, bro? Amen. Nagpakamatay ang atong Ginoo, pinaagi sa cross. Ang Ginoo mong Dios ang imong simbahon. So mo na yang tubag, dili pwede mag-alagad sa Dios ug sa laing agalon. So duha di na, bro, katong giingon nga kanang biyaan jud ang isa. Biyan ni isa. O ang isa ra mo'y alagaran. So the good and bad ipapili. Pili mayo. Oo, asa. Maayo ba o dautan? O ang napili, ang katong wa gipili, ipasalikway gido. So siyempre kita mga Kristohanon man ta, atog yung pilion ang maayo, di ba? Amen. Sa application ani, daghan ang tentasyon sa gahom. Magyud tinod na. Pananglitan, kining magdumala ta. O magdumala sa pagamhanan. Imbis kay dili ilang kwarta, ilang gamiton. So naana dayon ang corruption ra, di ba? Yes. Kwarta o posisyon. So diha sa eleksyon, gamit og kwarta para maangkon ang posisyon nga ihang gidaganan, di ba, bro? Muna ang usang pamaagi ni Satanas. Apan ang tinuod nga kadaugan anaa sa pagtuman sa Dios. So mao na mga igsoon nga kinahanglan nga kanang ato gyung tumanon ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Nya unsay atong makatunan niini nga igsoon. Ang tentasyon dili pasabot nga wala kay espiritu. Si Jesus gani giya sa espiritu paingon sa pagsulay. So mismo pagani ang Ginoong Hesukristo puno na sa Espiritu Santo, di ba? Amen. Oh, puno. Diyos gud siya. Gitintal pa gyud siya. Kita pa kang yanong tao. Kita pa kaha. So meaning to say nga siya ang modelo sa tentasyon, bro. Amen. Ang gusto niya nga mahitabo nga diha sa tentasyon kinahanglan nga musangpit gyud ta sa iya, di ba? Amen. So gamay na lang ni bro ha, kuno lang ni tiwason, bro. Sige brother. Unsay atong makatunan. So
ang atong makatano ni mao ni ang tentasyon dili pasabot nga wala kay espiritu. Si Jesus gani giya sa espiritu paingon sa pagsulay. Ang ikaduha, ang pulong sa Dios mao ang atong armas. So magbasa gid ta bro. Amen. Kay Basa, kasulatan. Oo, kasulatan. Ang Kasulatan mo tentasyon yan. kasagaran maigo sa pisikal nga panginahanglan, garbo o pagpasikat, gahom o material nga butang. Oh. Ang pinakaimportante nga mensahe niini mga igsoon mao kini, si Jesus nakadaog sa tentasyon dili lang para ipakita nga kusgan siya, kundili aron ipakita nga siya ang bag-ong Adan nga wala mapildi. Kung napakyas ta sa tentasyon, aduna kitay mangluluwas nga nakadaog na para nato. Kung gusto nimo og nga wala mapildi, kung napakyas ta sa tentasyon, doon na kitay manluluwas nga nakadaog na nini. O ni mga igsoon nga, so diha sa ato ang kinabuhi, atong himuong panag-ingnan si Kristo, Brad, di ba? Amen. Oo. So parihara na sa nahitabo sa mga apostolis ba nga katong gingon didto bitaw, Brad, nga gipalakaw niya ang mga apostolis. Oo, niya niingon diri sa Marcos 19:28 sa unahan ning reklamo, niingon ang mga apostolis o katong 72 ka mga pinadala. Niingon didto nga wala gyud kuno nila mapapahawa ang yawa nga naa sa sulod sa tao. Motong ning ingon ang atong Ginoo sumala sa Marcos 9:28 nga niingon siya, dili kamo makahingili niining matanga sa espiritu gawas kun magampo ug magpuasa. So gidaog atong masabot, bro, sa 40 ka adlaw niyang pagpuasa, adlaw ug gabi nga wa siya kaon kundi pagampo ug pagpuasa, atong masabot nga gidaog niya ang kalibutan pinaagi sa iyang pagpasakit. No, nagpasakit sa 40 ka adlaw, pagkahuman gidugangan pagyud nga nagpasakit siya sa pagdupa sa krus, pagpakamatay sa krus. So muna mga igsoon, no, nga diha sa ato ang ebanghelyo karon, gihatag gayud sa Ginoo ang ato ang kaugalingon diha sa pagbag-o sa atong kinabuhi, nga kun ada taas tag garbo atong ihikling ng mong garbo. O pangayoon na to ang grasya sa Ginoo nga atong wala ka ng mong garbo uban sa iyang mga panalangin. Diba, bro? Amen. Sa katapusan, bro, na akong ikakuan nga diha des pagpuasa, makapanambal og mga masakiton ang mga apostolis. O kay katong nayawaan, masakiton naman gyud to. O so diha sa ilang pagampo o pagpuasa, pag-deliverance anak nila, mawala gyud ang daotang espiritu. Kay puno naman sila sa armas. Puno na sila sa pagampo, pagpinitensya, pagpasakit, tungod og alang sa kahimayaan sa Dios. So mao ni unyas pagpuasa nga sila mipandong sa ilang mga kamot, ibabaw kanila og gipadala sila. So buhat 13. Si Jesus nagpuasa kapatan kaadlaw o kapatan kagabi. So muna na atong gibasa, bro, nga Mateo 4:1 paingon sa 11. Ang pagpuasa usab ang pagpuasa nga akong napili, pagkuha sa higot sa dautan, pagtangtang sa yugo o paglingkawas sa dinaog-daog. So maupod ni ang giistorya ni Propeta Isaias sa Isaias 8:6 nga pagtangtang sa mga yugo. So diha sa atong pagpuasa,
matangtang usab di ay ang atong mga kasaypanan pinaagi humanta makapangumpisal og pare, so atong gidugangan sa atong mga pag-ampo ug pagpuasa, sigurado na nga makapuyo tang Kristohanon, Brad. Amen. So back to you, Brad. Salamat kaayo, Brother Will, sa paghatag og pasabot o pamalandong sa bahin sa Ebanghelyo. Adto ni pagtulunan nga atong gisugutan, Brother Ruli, bahin sa kining pagtulunan ni Kristo, giunsa niya pagdaog no sa mga paagi sa yawa. Kung atong nabantayan, maingon si Jesus nga ang kasulatan nag-ingon. So kini iyang weapon, ang kasulatan nag-ingon. Kana di ay nay mag tintal sa to, Brother Rule, kung kana bang nay mo invite og inom. Ingon lang ta nga ang kasulatan nag-ingon matud pa sa episode 5:18. Ha? Ayaw ka mo pagubog-ubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Oh. Tingwa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Muna nga kung tintalon mo mahup nga nang palainom sa dalan, gani inubaton ang kasulatan nag-ingon. Wala. Episode 5:20, 5:18. Unya kung matintalon po ka kanang pasiksi, ditalon po ka ana, mingon nga ang kasulatan nag-ingon sa Mateo 5:28 nga ang magunahuna sa law ay nakasala sa pagpanapa. Tinora. Ang atong weapon gid bala ang kasulatan gid ang atong weapon. Nato. Alang sa paghilayo sa datan, no? Hawang yawa niya paghawa sa yawa ang sinitabo. Giatiman si Jesus sa mga anghel. Munang giingon diri sa pagtuo, Brad, unsa to nga ara man to nga gingon dito sa Santiago nga kung atong suklan ang yawa mukaratil og dagan. Amen. Sukli siya. Sukli Kay ang mudagan siya. mukaratil siya og dagan. Murag nato sa Santiago, brother. Santiago. Santiago mga nasa At ato sa ning tan-aw ni atong kodigo diri, brother. Oo. Nindot bitaw siya nga pagtulunan. Aron nga ang yawa di gid modol na to. Oo. Doon man galing siya pero muhawa na sad. Ha? Muna nga ang usa ka taong matarong kahamampuon di ginaduulo og yawa. Kay kasagaran ra ba sa ato nagtuutas Ginoo. Pero ang atong mga buhat sukuhay sa atong gituhuan, di ba? Mo nang gingon ni James o Santiago nga kay ang uban gayod gidaog niya sa gahom sa lantugi. Si San Pablo ningon nya ang diri sa kuan diri sa unahan ingon diri man to di man dito mauto akong ibasa. So nara kung ang pagtuo way buhat patay. So mao na mga igsoon nga kung kita di ay magtuo, kinahanglan nga ato yung ubanan sa atong mga buhat. Kay na may uban nga nagtuo sa Ginoo. Unya panahon og Domingo, di mo simba. Nga mo ra ba gyud na hinuon ang pinaka-importante, di ba? Highest form of prayer. Highest form of prayer nga diha giimbitar ta sa bangkiti sa panihapon. Di ba, Brad? Amen. Giimbitar ta sa iyang bangkiti sa pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo. Napagyod. Ang tao pagahukman sumala sa iyang mga binuhatan. Amen. So ala sige. Nga manintal pa mo diha. Pringlan gid mo. Pong pa sa usa ka pari nga naghumili nga ang yawa kuno karon aw sa una sungayan. Karon di. Ang yawa kuno karon puwerte kuno gwapaha. Puwerteng gwapuha. Puwag ngabil niya siksi pagyog kuno. Muna kay panahon sa simba hastang humuta niya nag-spaghetti di ay di mao na tentasyon sa mata. Muna mga igsoon no. So mo ning giingon dayon nga ato hinumduman usab ang giingon ni Santiago nga ang yawa nagtuo og nagkurog. So nagtuo siya sa Dios pero nagkurog. Ang pangutana kita wa ba ka ta magkurog-kurog, brat? Nagtuo tas Ginoo pero ang ato mga buhat nasukwahi sa usahay kurkurog ta usahay. Pagtulunan sa ato ang labang makagagahom. So
labaw pa siguro taskurog brad, takig na gid siguro. Na mga igsoon, no? So kinahanglan nga ang atong pagpuasa o pagtuo ato yung ubanan sa atong mga maayong buhat. Amen. Kaya ron maangkon nato ang gugma sa atong Ginoo diha sa 1 Korinto 13:2. Ang pagtuo magabuhat pinaagi sa gugma. Yes, amen. Mo na giingon ni San Pablo sa iyang unang sulat ngadto sa Korinto 13 hangtod sa 13 Amen. 2 mga kaigsunan. So back to you, Mura. Salamat, brother. O karon sigutan na to, ano ta igong oras ang doktrinal. Napatay 14 minutos, brad. Okay. So sigutan na to no ang doktrinal na ta, brother. No. Oo. Adunay 8 ka bahin ang pwede masgutan, no. Mhm. Una kaning hypostatic union sa atong Ginoong Hesus kay si Jesus, di man na to nga si Jesus tinuod nga tao o tinuod nga Dios. Mhm. Unya ikaduha kaning moral theology, free will, no. Ang tao adunay kagawasan. Kaning ikatulo mao ang angelology, no, nagisgot og anghel di sa ebanghelyo, no. O nagisgot sa og demology. Kung nagisgot og anghel, nagisgot sa pugyawa. Di ba? Ang ebanghelyo karon. Angelology o demonology. Then ikapat mao ang divine revelation. Ang pagpadayag, ang balaang pagpadayag nga si Jesus tinuod nga Dios. O niya siya ang Mesiyas, di ba? Ika-5 nga punto mao nga adunay napulo ka sugo. Niya ikatulong sugo kani ang pagsimba, gisgutan ang pagsimba, Brother Will. Brother Rol. Naalag mo ko si Badjubang ko ba. Sige lang kay. Ikauna mo ang sakramento, no? Ang sakramento. Panahon sa Lenten, no? Kinanglan nato ang sakramento labi na ang kaning kumpisal. Ang sakramento sa kumpisal aron kita maginulsol, magbag-os kinabuhi. Ikapito mao ang grace and free will. Ang grasya nga kita nahimugso ning kalibutan kauban si Kristo. Amen. Niya ika-8 ang salvation history, ang kasaysayan sa kaluwasan. No, niya kinanglan magitag kaluwasan. Mo bitaw nga nanikamot nga matinud-anon, magbinuda, nagbago tungod sa tinguha sa kaluwasan. So mo kini ang 8 ka topic nga masgutan, no, sa atong doktrina karon alang sa atong pagpanag-uban. Taas pa rin nga topic, Brother Bill, Brother Rula, sorry kayo. Kaning Christology, no, sugutan nato ako ran dalion na sige brad. mga igsoon ko ni Kristo, no, at mga suking tigminaw, mga pagminaw. Ang kaning Christology tinuod nga Dios ug tinuod nga tao si Kristo. Ang tentasyon ni Kristo o ang iyang pagkatao, no? Isip tao siya, tintalon siya pero why kumo diha sa gahom sa Dios, no? Unya si Jesus gitintal isip tao. Si Jesus gitintal isip tao. Unya si Jesus wala na tintal tungod kay isip Dios man siya. Unya sa Catechism of the Catholic Church, nagisgot din sa 464 ngadto sa 469, ang anak sa Dios nahimong tao nga walay pagkawala sa iyang pagka-Dios. Dili mawala iyang pagka-Dios, ha. Hinumduman nato igsoon, ha, sa mga suging tigminaw, ang pagka-Dios ni Kristo nagapadayon hangtod karon. Hangtod sa kahangturan. Yun ba siya nga ako mag-auban kaninyo hangtod sa kahangturan. O niya sa Catechism 472, si Jesus adunay tinuod nga tawhanong kahibalo o kasinatian. Tungod lagi kay tinuod siya nga tao ug tinuod po siya nga Dios. Ang iyang pagkatao mao kanang gipakita niya nga kita sama sa saya. Niuban siya kanato. So mo nang giingon nga be like Christ, brad. Be like Christ. No, sa mga kapurian in persona Christi, kapites, no? In the person of Christ the head. Kadang punto mo nga ang doktrina sa sala o kaning tentasyon, kasagara kita ang tanan makasala. No, gani gisgutan nga ang sala bayad kamatayon. Apan giluwas man kita sa sala o giluwas pud sa kamatayon. Niadtong nagmatinud-anon og nisunod kang Kristo. Amen. Amen. Murang ikaduha, no? Unya gisgutan sa Catechism 1730 ngadto sa 1733, ang tao adunay kagawasan sa pagpili. No, adunay kagawasan sa pagpili. So wa na kita igong oras. Napa bro. 10 minutos pa bro. Okay. Ikatulo mo ang doktrina bahin sa yawa. Kaning
kaning demonology o kining inso. Tinod na sila. Munang magbantay kita. Pero kung doon na may yawa, doon na may anghel. Di ba? Gisgutan sa ebanghelyo nga gitintal si Jesus, pero doon ay manlalaban nga gikan sa kitas, nagbalik sa kakana o gikan sa langit. O nagatiman kang Jesus. Mga anghel. Muna'y katulong. Ikaupat mo ang pulong sa Dios isip panagang sa sala. No, mo dahil yung gitawag og plenary indulgent brother Rule, no? Ang pagsigig basa sa Biblia pagsabot ini makapapasinahinay sa ato nga mga Napoy sala. ako'y dugang bro nga naghisgot man ka og indulhensya. Munang kini ang paglimos bro. Usa di ay ni nga makapahinlo sa atong mga kasalanan. Ang pagpangayo. Nang paglimos kamo og tan-awa mahinlo ang tanan diha kaninyo. So sa Lucas 11:41. So muna nga importante dai pud ning paghatag og tabang ngadto sa atong isig kaingon kay usaman pud di na nga indulhensya na to. Ang katekismo sa brother ng ingon, no, sa 15 to 53, ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon sa kasaysayan, no? Tibok history sa kalibutan nagpadayag ang Dios, gani gi-prophesize og adunay katumanan, gani natuman gayod ang pagluwas niya og pag-antos dito sa cross og bayad kana alang sa tunga mga sala. Unay gisgutan usab sa 101 ngadto sa 104, ang kasulatan mao ang pulong sa Dios. Muna nga ang tubag ni Jesus sa tanan nga sa tentasyon nga gamit ang pulong sa Dios. Kalima mao ang pagsimba lamang ngadto sa Dios. Ang sugo sa katulong sugo, no, simbahang Dios. Pagbaton og adlaw alang sa Ginoo. Mao man ang pagsimba sa Dios. Pagganong oras ngadto kaniya. Unya gisgutan usab sa Catechism dinha sa 2084 ngadto sa 2097 ang unang sugo pagsimba sa Dios sa labaw sa tanan. Unya sa Catechism 2110 ngadto sa 2114 paglikay sa idolatria, no, paglikay sa sayop nga pagsimba, no? Gisalikway ni Jesus ang pagsimba sa yawa bisan kapalit ang kalibutan. Mo bitaw na nga dunay kapalit dayon. Basta gani dunay exchange. Iyan na sa yawa kay ang gugma sa Ginoo why exchange, walay kana bang balos, walay kinutuban. Walay kinutuban. Dili conditional. Ang iya paghatag wala nagpaabot sa bayad sa balos. Muna ang gugma ni Kristo. Unay ka mo ang pagpuasa, no? Paglikay dinha okay. Paglikay isip espirituhanong disiplina, no? Kanang pagpuasa usa ka paglikay isip disiplina, no? Espirituhanong disiplina. So kung kintahay bro og kusugtang mukaon, so kung kintahay mamahaw tag duha ka plato, imo na lang nato tungas plato. Tungas plato. Atong did-an lugar atong gusto. Gani kaya pagpuasa ni Jesus brother, 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Mo na ang paagi niya sa paglikay sa o pagdisiplina, no, sa iyang kaugalingon. So ang katong pagpuasa sa atong Ginoo bro. Kay gigutom siya. So meaning abstinence gito. Ang pagdili gyud to niya siyang kaugalingon nga kanang di gyud siya mo kaon. No? Disiplina. Disiplina. So kana pod gusto sa Ginoo nga mao po na atong buhaton. Diba, bro? Mo gyud. Ikapito brother, ang grasya og cooperation sa tao, kanang grasya nga gikan sa Dios. Nga ato gyapon kamutan usab kining grasya sa kalawasan gyapon, ano? Dayon gisgutan sa Catechism 1996 ngadto sa 2001, ang grasya usa ka gasa sa Dios nga naghatag sa tao sa paglikay sa sala. Grasya din ang paglikay sa sala, brother. Grasya. Grasya na siya. Unya katapusan na lang, brother, no? Si Kristo is bag-ong Adan. Si Kristo is bag-ong Adan. Kaya ang unang Adan napakyas, ang bagong Adan nagpadaugon. Muna nga ang sala ni Adan gihugasan pinagi sa ikaduhang Adan nga mo si Jesus. Gisgutan din sa Catechism 1996 ngadto sa 2001 ang grasya usa ka gasa sa Dios gisgutan na ganina, no? Parihari gyapon meaning. Muna nga ang kining pagtulunan nga si Kristo ang bagong Adan, usa ka grasya usab kaniabot sa tuwa isip pagluwas niya sa sala sa kalibutan. Nabugto ang kinabuhi ni Kristo sa kinabuhing tawhanon apan nagpadayon ang iyang pagka-Dios ug naguban kanato ug nagluwas ato nga matag usa ingon nga nagapasaylo sa mga sala diha sa pagduol sa sakramento sa kumpisan.
So kana brother Rol basi na kay So nataya dugang ani bro kining Catechism of the Catholic Church sa rules and regarding puasa, fasting and abstinence are outlined within the context of finance, especially under the fourth precept of the church and the section of the sacrament of finance. So sacrament of finance mo na ang confession na bro, di ba? Okay. So mao ni ang key references sa CCC, the law regarding fasting and include. Ang number 1, CCC number 2043, fourth precept. States you shall observe the days of fasting and abstinence established by the church. This mandate that Catholic are bound to observe the church laws regarding finance. So naagi day bro, mao nang gatudlo ang simbahan, so mao pud na nga ato pud ning i-observe ug ato pong buhaton. So sa CCC 1443 and 1438 kining finance, so Lent. So gingon dire, fasting described as an inner conversion, repentance and self-discipline, especially tied to the Lenten season and the memory of the Lord's Passion. So muna mga igsono sa finance, dinhita sa almsgiving ikatulo. Sa CCC 2447 nag-ingon dinhi, mentions that giving alms to the poor is a witness to fraternal charity and a work of justice pleasing to God. Amen. Open link with fasting. So ang ato dayong paghatag mao din na ang pag-please nato sa Ginoo. So sa marapod nga gihatagan nato ang Ginoo, di ba Brad? Amen. The roles of fasting and abstinence, definition of fasting, limiting food intake, 1 full meal and 2 smaller meal with no snacks in between. So muna ang rolling. Definition of abstinence, refraining from eating meat. So paglikay sa pagkaon o karne. Obligatory days, kining obligation nato nga adlaw sa panahon sa Ash Wednesday and Good Friday are the 2 mandatory days for both fasting and abstinence, Brad. Yes. So panahon sa kining Miyerkules Badles o sa Friday. Kanang Bersanto. Biyernes Santo. So Friday abstinence, all Friday is Lent are days of abstinence from meat. So wa gitay karne ana. So ang pangutana kung magpista, kailangan gi magpista. So depende na pud na sa ato ang kadagkuan sa simbahan kung ilaban ang itugot o dili, di ba Brad? Ayun wala man lagi focus nun ba? Oo. Okay, ang uban gani mahilamos niya magpakita Magpagwapo man gyud. ka po magkita. And the last is age requirements, kining pagpuasa. Kay napoy pa nga mga pangutana ani nga pila kunoy edad nga magpuasa. So at diyan na mga igsoon atong tubag, the law of fasting binds those from the 18 to 59. While abstinence bind those 14 and older, dili siya pwede. Pwede nga dili siya mag-fasting kung wala pa siya kaabot og 18. Ug musobra na pud sa 60, di na pud siya pwede. So muna mga igsoon nga ang atong simbahan na mo nang giingon diri o note. In the Philippines, the observance of these penitential practices often coincides with the season of Lent and occasionally mga igsoon. So tapos naman ato ang time. So imuhang panapos parking, Brad. Yes, salamat kaayo sa tanan nagapaminaw, Brother Ruli. Salamat usab no sa pagkuban pagdugay nato ang programa. Og salamat sa nag-view karon sa Sister Iris no watching. Salamat kayo sa itong mga live viewers sa DXDB Radio Bandelio o sa tibok person na lang no sa ito ay station DXDB Radio Bandelio yung man sa tibok person sa Catholic Faith Defender dito sa Diocese of Malaybalay. Kining inyong mga alagad, Brother Jarin Rina, Brother Rolly Clerigo, kaninyo magaingon, dengan salamat. Salamat o mayong hapon kanatong tanan. Amen. Sa ngalan samahan. God bless us all. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran.